The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Ellis Cupides. Praise God! Hallelujah! Brad Jeff! Praise God! Buhay ang Diyos! Amen! Good morning. Good Gaya morning, ng- Brad Ted. Good morning. Gaya ng ating sinambit, alas 8:30. Ang galing talaga ng partner ko. On time, Huwag naman alas 5. Oo. On time na on time. Sa sobrang on time namin, muntik kang umere ng alas 5 ng umaga talaga. Good morning, Pastor. Good morning, Wednesday Brad. na. Good morning. Oo. Good morning, Brad Ted. Medyo nagulat ako. Sabi ko, aga. Okay. Maraming salamat, Brad Ted at DJ Chacha. Oo. Yeah. Importante po talaga dito yung mensahe, mga kapatid. The message. The message, yan po ang pinaka-importante. By the way, Brad Jeff, doon lang po sa ating mga kapatid na nakaabang din po sa sitwasyon ni Karen Frivaldo, yung taga Dasmariñas, Cavite. Hindi natuloy ang operasyon ni Karen dahil siya po'y bumagsak sa kanyang cardio test. Hindi ho bibigay ng clearance ang mga doktor sa operasyon. Maselan po ito, kidney operation. Tatanggalan po siya ng kidney. Yung pong kanyang cardiologist hindi pumayag na siya po'y dumaan sa maselang operasyon kasi nga po hindi kakayanin ng kanyang puso sa ngayon. So may panibago pong test na gagawin para lang po sa mga nag-aabang kung kumusta na si Karen Frivaldo. Okay, Brad? O nga, sige, Ate Karen, palakas ka. Happy 63rd birthday muna kay Kuya Denny Samson. Ayan, nakikinig siya from Engineer Ronel na iyong kapatid. Of course, sa aking kaibigan din na si Harold De Leon. Thank you for listening. Brad Ted, kwento ko lang about encouragement sa mga may pinagdadaanan. As always, ito naman pong segment natin na to ay ang salita ng Diyos po ay hindi lang siya nasulat libong taon nakaraan bagkus ito po ay it's as fresh as the current news ngayon. Kumbaga, ma-apply mo siya sa buhay mo. Isang araw, Brad Ted, si Jesus ay magpapaalam na rin sa kanyang mga disipulo dahil 3 taon na sila nagmiministeryo at yun lang naman ang mission ni Jesus dito. Meron siyang mission, kailangan niyang magampanan to. So sabi niya, sandaling panahon na lang, sabi niya sa John 16, okay, hindi niyo na ako makikita. At pagkatapos, sa kaunti pang panahon, babalik ako para ihanda yung hinanda ko para sa inyo. Yung mga mansyon sa langit. Ayan, marami raw bahay na hinanda para sa kanila. Kaya sabi ni Jesus, iiyak kayo, magdadalamhati sa mangyayari sa akin. Kumbaga, sinasabi na niya yung mangyayari sa krus ng Kalbaryo. Pero sasaya mga makamundong tao. Parang nisip nila na pagtagumpayan natin, napapatay itong si Jesus. Pero kayo malulungkot, pero ang kalungkutan nyo, mapapalitan din ng kagalakan. Sabi sa 1:16:33, sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo. Dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Ano po sinasabi ni Jesus dito? Very short lang po. Our greatest enemy po, hindi yung poverty, hindi yung karamdaman, hindi po yung mga bagay na yan. Our greatest enemy is our enemy called sin. Kasi po sabi sa Biblia, ang ating kasalanan ay magdadala sa atin sa kamatayan. Hindi lang physical, but eternal death. For the wages of sin is death. So yung pong pagbaba ni Jesus, in-address niya yung mga karamdaman, sakit, and all. Pero yung po'y temporal lamang. Namatay din yung mga taong pinagaling niya. Yung babaeng dinurugo for 12 years, namatay din po yung physical. Si Lazarus nga, binuhay niya after 4 days na patay. 3 days and yet binuhay, namatay din physical. Our greatest problem is our problem with sin. Tayo po may utang sa Ama sa Langit at ang kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. Ang nagbayad po ay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang pong utang natin ay binayaran niya ng buo, ni-redeem niya tayo, may utang, binayaran, at ang kabayaran po ng kanyang ating kasalanan ay ang kanyang kamatayan. Pag tinignan niyo po itong ginawa ni Jesus, our greatest problem is sin and death. Dalawa po, sin and death. Kaya sinabi niya sa verse na to, temporal man kayo naghihirap ngayon, temporal man kayong, yung iba naman kasi Ted at Cha, yung paghihirap natin, dulot din naman mga kasalanan natin, mga dinala rin natin sa sarili natin. Pinili mo yung ganyang lifestyle, pinili mo yung ganyang addiction, so kaya rin naman tayo naghihirap. Now, may mga paghihirap naman pong hindi naman dulot ng ating mga piniling buhay, pero at the end of the day, lahat po ng
paghihirap na dadara sa mundo, pag tayo pinagmamahal sa Diyos, sabi ni Jesus, magpakatatag kayo. Dahil yung pinakamalaki yung problema, nasolusyonan ko na sa krus ng Kalbaryo. At dapat lang po nating idalin ang ating pananampalataya sa Kanya, sa Kanyang finished work at the cross of Calvary, upang maintindihan natin, Lord, mamatay man ako rito sa hirap sa mundo na to, alam ko na pagtagumpayan mo na ang pinakamalaki kong problema dahil there's no more sin and death pag kami nakilala ka ng lubusan. So again po, bago tayo magdasal, ang action plan po natin isa lang, this word repentance. Kung tayo po ngayon namumuhay sa kasalanan, alam mong mali ginagawa mo pero hindi mo malabanan, magdasal po tayo dahil ang Diyos natin ay bibigyan tayo ng lakas upang magbalik sa Kanya. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po dito sa assurance mo sa amin na ang aming pinakamalaking problema, which is sin and death, ay napagtagumpayan mo sa krus ng Kalbaryo. You died para kami hindi na mamatay eternally. Lord, maaaring mamatay kami physical, pero there's no more eternal death. Ang pinalit mo ay eternal life. Kaya Panginoon, salamat po sa iyong sakripisyo na ginawa dito sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago upang ang sino mang sa iyo'y sumampalataya ay hindi na mabulit sa impyerno, mag-cosmic ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat muli sa pagkakataon po na makarinig ng magandang balitang hatid ng The Daily Brad. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff Eliscopides. Bless his mission. At alagaan po ninyo ang lahat ng aming tagapakinig, lalo na po ang lahat po ng aming mga kababayan na ang galaw sa mundo ay patas. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Brad Jeff, salamat na marami. We'll catch you tomorrow, Thursday na. Ang bilis, 2 araw na lang after nun. Maraming salamat, Brad Ted. Patuloy po natin pagdasal yung peace. Yun nga po sa bansang Israel at sa Palestine area. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides alas Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.